tuloy natin. Wala talaga akong pasensya sa mga bugok ng mga tao. Yung mga hayop ng mga leadership na to. Palibhasa kasi yung presidente nila, presidente ng impyerno. Hindi titindig ang balahibo ng isang Ilocano sa mga bugok. Correct! Tama, no? Tapos ito pa mga kaibigan ito pa ha, sabi ng isang leadership sa akin, yung inaano niya sa akin, pag hindi daw na-impeach si Lucring, bababa daw. Pag hindi daw na-impeach si Lucring, bababa daw si PBBM. Aba, sino may sabi sa kanila na kapag hindi na-impeach si Lucring, bababa si PBBM? Guys, eto ha. Paano pa sila guys? Yung mangyayari na rally sa INC sa Luneta Grandstand sa January 13, alam niyo ba mga kaibigan? I-infiltrate ito ng mga DD sheets. O di ba nag-fake news sila? Nag-fake news sila guys Tingnan nyo ha. Tingnan yung fake. Napanood nyo ba yung post ko? Nag-fake news sila, mga DD sheet guys. Mga walang hiya talaga, mga gunggong. Talagang mga walang utak ito, mga hayop na to. Mga hindi talaga nag-iisip ito, mga gunggong na to. Nato na. Saan ba yun? Dito sa mga kaibigan, dito sa post na to, sinasabi ni si Rosalinda, tama, si Rosalinda nagpakalat nito, tsaka isang bugok na DDS vlogger, no? Pinakalat nila ito guys, na ito daw INC mga kaibigan ay magrarally daw against injustice. Yan ang pinapakalat ni Rosalinda, mga kaibigan, against injustice. Pero yung INC mga kaibigan, no, yung announcer, no, nagsabi po na wala namang ganun. Hindi sila magrarally para sa injustice. Magrarally di umano sila dahil sinusuportahan nila yung sinasabi daw ni PBBM na ayaw niya ng impeachment. Kita niyo mga kaibigan, so itong mga DD sheets, nililihis nila ngayon. At sinasabi nila mga kaibigan na ang INC ay magrarally daw para daw sa injustice na nangyayari. Diba? Grabe talaga mga kaibigan itong mga DD sheets na to. Wala talaga silang mga walang kwentang tao. Talaga itong mga hayop na to. No? Walang kwentang tao. Okay. Tesa. Mga hayop. Ito pala. Ito pakinggan nyo At isang DDS vlogger. Mga kaibigan, pakinggan nyo ang statement ng INC na pinasisinungalingan yung sinasabi ni Rosalinda ng isang DDS vlogger. Nakakahiya talaga ng mga to. Duterte lang malakas. DP Sara lang malakas. January 13, 2025. Official rally ng INC kung saan ito gaganapin sa Luneta Grandstand. Diba? Ito yung sinasabi na historic INC rally at Luneta Grandstand against injustice. So hindi po ito para sa mga loyalista. Hindi po ito para sa mga tinglawan at dilawan. Tignan mo ang caption, against injustice. This is it, pansit. Tuloy na. Basahin natin. January 13, 2025, rally. Join the historic INC rally at Luneta. Stand
against injustice. May mga kumalat yung mga pictures sa larawan, ang nilagay, yun daw rally ng Iglesia ni Cruz against injustice. Wala ko narinig na ganun. Mukhang may lumabas na ako sa mga pictures, mga video. Mga gumagawa. Ang Iglesia ni Cruz daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po, ang amin po rally, gaya po na aming binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sa ngayunan po, suportahan ang opinion ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. Mga kaibigan, nagkalat na naman. O, di ba? So, alam niyo mga kaibigan, pag didishit, asahan niyo fake news peddlers. Yan ang katotohanan, guys, no? Pag didishits, asahan niyo fake news peddlers. Yan. Fake news peddlers ang mga yan, mga kaibigan. Walang ginawa yan, kundi mag-fake news. Diba? Di nakikirali ang INC, lalo na sa political black propaganda ng mga DD sheet, idadamay pa ang religion. Correct, no? Talagang gusto pa nilang sumali, di ba? Sasali daw sila sa INC. Ang tanong, papayagan ba silang sumali sa INC? Alam naman natin, mga walang disiplina, mga DD sheet. Magdadala yan ng mga placard, BBM resign, pagkatapos BBM liwi, BBM bangag. O, ganyan yung mga DD sheet niya, mga kaibigan. Mga walang disiplina, mga bastos ang mga hayop. Palibhasa kasi manang-mana sa tatay na si Mang Kanor, bastos. Diba? Kaya sila bastos din. O, mga palamura, mga hayop, mga manyakis. Diba? So yan ang mga kaibigan. Sasama daw sila. Tignan natin kung papayagan kayo ng INC. Bababuyin nyo lang ang rally ng INC, mga gago. Talaga naman. Oh. Di ba guys? Oh. Ano pa? So, ang dami-dami nilang fake news, mga kaibigan. Sobrang napakadami nilang pinapakalat na fake news ngayon, no? Kaya, kayo mga guys, pag may nakikita kayo ng mga sinishare ito mga to, huwag agad-agad kayo naniniwala dahil asahan nyo, fake news yan. Di ba? Katulad na lang ng mga kaibigan, katulad na lang nung yung niribat ko. Niribat ko yun, si Rosalinda din. Nagpakalat si Rosalinda. Ang sabi ni Rosalinda, ay, itong gobyernong ito, papanood ko lang sa inyo para makita nyo grabe talaga mga kaibigan ng fake news ng mga DD sheet. Sobra talaga, no? Papanood ko sa inyo yung mga fake news ng DD sheet, Yan. So, kayo na bahalang humusga para makita nyo kung gaano sila ka-fake news, mga kaibigan, no? Grabe yung ginagawa ng mga yan. So, ito to. Ba yan? Si Rosalinda. Okay. Nasaan ba si Rosalinda? Ito, si Rosalinda. Sandali. Patungan ko ng para kita niyo. Ito, si Rosalinda, Ba't wala? Yan na. Security Act of 2018. Sandali. Ito na lang dito sa Yan. Panoorin nyo si Rosalinda. Ganito mameke si Rosalinda. Ganito siya mameke, guys. Rosalinda. Ito. Wala nang pasikot-sikot pa. Mga kaibigan, diretso na tayo. Ngayon mga kaibigan, panoorin natin ang video ng isang DD sheet na nagngangalang Rosalinda. Si Rosalinda, mga kaibigan, ay talaga namang ang aim po niya ay ang sirain ng ating gobyerno at si President Marcos. Ngayon ang pinapakalat ng fake news ni Rosalinda. So, papanood ko sa inyo si Rosalinda. Brace yourself at intindihin po natin ang sinasabi ni Rosalinda. Ano ba kayo mga lods? Eto na ngayon.
ang magsasuffer, yung mga kababayan nating nagtatrabaho. Para mapunan lang ang katarantaduhan ng gobyerno ngayon. Basahin natin. Ready ka na ba sa 2025? Tataas ang kontribusyon sa SSS or Social Security System ng mga manggagawa sa private sector simula 2025. Awa-awa naman yung mga manggagawa natin. Epektibo sa Enero 1, ang rate of contribution sa SSS ay tataas sa 15%. Kawawa mga manggagawang Pilipino. Mga lods, lalo sa mga kababayan natin, kumakayod at nagtatrabaho. Ganun kasi talaga yun. Kayod talaga tayo ng kayod kasi maluho ang gobyerno natin. Ipapamigay pa yan nila ng ayuda. Nagtataka talaga ako sa administrasyon ngayon, mga lods. So, dami pa niyang sinasabi dyan, guys, no? So, kanya pong sinisisi po niya, no? Kay PBBM, yung pagtaas daw ng contribution ng SSS. Pero mga kaibigan, ang pagtaas ng contribution ng SSS ay, sino may kasalanan? Walang iba kundi yung tatay niya, si Mang Kanor. Kasi mga kaibigan, noong 2018, meron pong pinirmahan na batas si Mang Kanor, mga kaibigan. Ayan po yung RA 11199, mga kaibigan. Yan po yung Social Security Act of 2018. So, mandatory po ito. Mandatory changes po ito. Meron pong nakalagay po dyan, nakaatado po kung yung anong year, mga kaibigan. Almost taon-taon, tataas po siya. At ngayong taon po, 15% na po ang ating contribution. Ayan o, 15% na. No? So, yan po, ang may kasalanan yan ay si Duterte. Di ba? Malinaw na malinaw. Pero itong mga DD sheet, mga kaibigan, ang problema kasi sa mga DD sheet, ganito Halimbawa, meron silang nakitang title, no? Title ng balita. Halimbawa, nakalagay, tataas ang contribution ngayong 2025. So, pag nakita nila, tataas ang contribution ngayong 2025. So, gagawin lang mga kaibigan, magmamadali sila. Lagay na nila yung camera nila, TikTok. Tapos, magdadaldal na sila. Ay, tataas ang contribution ngayong 2025. Kasi itong si PBBM, bangag talaga. Itong Marcos admin, ganyan-ganyan. Kung ano lang sinabi. Kung ano-ano ng fake news. Ganyan sila, guys. Tinitingnan lang nila yung headline. Headline lang, Take note. Headline lang ang nakikita nila. Headline lang. Pagkatapos, gagawa na sila ng vlog. Magbablog na sila. Magsasalita na sila. Mag-fake news na sila. Na hindi man lang nila binabasa kung ano ba yan, kung ano ba yung nakalagay sa yung laman ng headline. Walang ganun, guys. Hindi nila tinitingnan kung ano ang laman ng headline. Basta pag nakita nilang headline, tumaas ang contribution ngayong 2025, wala na. Harap agad yan sa camera. Pagkatapos magdadadakdak agad yan, isisisi agad sa gobyerno. Ganyan po ang mga DD sheets. Ngayon, sa mga PBBM vloggers, iba po kami. Kasi bago po kami magdadakdak dyan, titingnan po muna namin, i-verify po muna namin kung tama ba yan, kung totoo ba yan, or kung ano ba talagang nangyari dyan. Ganun po, no? Hindi po yung magdadakdak agad, headline lang nabasa mo, kung ano-ano na kaagad yung komentaryo mo, di ba? So, mali po yun. Kaya po itong mga DD sheets na ito, mga kaibigan, ay palaging fake news kasi ganyan po ang gawain nila. Hindi po sila nagbe-verify. Tamad po sila magbasa. Mga tamad. Tama ka dyan, Juan Dakila. Kulang sa research. Kasi sila ay mga tamad. Di ba? Katulad ng presidente nila ng impyerno. Di ba tamad? Tamad yun Tamad. Biruin mo, sabi niya, give me 100 billion and I will solve all the problems of basic education. Pagkatapos ng binigyan, almost 1 trillion. Anong sabi niya? Hindi daw niya na-review ang matatag curriculum kasi daw wala daw siyang background sa education. Tamad ang gaga.
Ang dami-dami mong oras mag-mountain climbing. Ang dami-dami mong oras mag-tagging. My God, yan ba ang trabaho? Yan ba ang trabaho ng isang DepEd secretary? Mag-mountain climbing at mag-tagging? Hindi yan ang trabaho mo. My God, kaya naman napabayaan mo ang DepEd. Di ba? So, kaya mga kaibigan, itong mga didishit na to, manang-mana sa kanilang presidente ng impyerno. Hindi nagde-verify, hindi nagre-research. Di ba? O ganyan po yung mga yan. Tapos ito pa mga guys ha, ito pa. Merong didishit, no, na kumuha ng clip sa aking TikTok. Pagkatapos, inano niya guys, yung kanyang nire-rebat, yung aking sinasabi, no, tungkol doon sa lechon. Tungkol sa lechon. Tapos guys, hindi ko na papakita sa inyo kasi hindi ko na makita yung video niya kasi hindi ako interesado sa mga pinagsasabi niya ng mga kasinungalingan. Pagkatapos guys, sabi niya alam mo, yung lechon daw sa kanila ay sobrang mura. Murang-mura daw ang lechon sa kanila. Ang mga Dabawenyo daw, mga guys, ay kumakain daw palagi ng lechon. Ganun ba? Mura ang lechon sa inyo? Ganun ba? Kaya pala kapag si Lucring, nung nagsalita si Lucring sa, I think sa press con yun, nung pagkatapos yung galit na galit siya kay PBBM, di ba nagsalita siya? Sabi niya, maraming lugar sa Mindanao ang talagang mahihirap daw talaga, na talagang binababoy daw ng mga politiko. At kapag ginagamit lang daw kapag mga eleksyon, pagkatapos pag pinuntahan mo daw, sabi pa niya guys etong mga taong ito, na mga anghihirap, hindi daw pinupuntahan ng gobyerno. Guys, alam niyo namang hindi yan totoo, di ba? Kasi si PBBM, pumupunta, ngayon nga lang nagkaroon ng Pangulo, na ang Pangulo ng Pilipinas, maya-maya, nasa iba-ibang mga lugar ng Pilipinas at namimigay ng tulong. Ngayon nga lang nangyari ito. Di ba? Pagkatapos sasabihin niya, hindi daw pinupuntahan. Tapos kaya sabi niya, pag tinanong mo sila, sasabihin nila ang ulam nila tama na daw yung, okay na daw yung asin kasi sanay na daw sila sa asin. So sabi niya guys ito naman ang sabi ko. Alam mo pala na asin ang kinakain, ba't hindi mo tinutulungan? Diyan sa Davao City nyo na pinagmamalaki nyo. 4 kilometers yung squatter area. Pagkatapos sabi nung isa kong kasama na taga Davao din. Hindi lang daw yan ang squatter sa Davao. Napakarami daw ng squatter sa Davao City. Take note, Davao City. Napakaraming squatter. At sabi ko nga mga kaibigan, yung haba ng pila na sila ay namigay ng ayuda noong December, sa haba ng pila na yun mga kaibigan, reflection yan na maraming may hirap sa Davao City. Diba? Reflection yan na maraming may hirap sa Davao City. At reflection yan mga kaibigan na hindi sila nagtagumpay sa kanilang dekada ng pamumuno sa Davao City. Sila ang may hawak ng Davao City since 1987. Kasi 1986, Vice Mayor lang si Duterte. 1987, Mayor na si Duterte. Until now, Duterte pa rin. Pero kita nyo naman, ang daming mga squatter. Anong ginawa nila dyan? Ang dami nilang confidential funds. Ang dami nilang nakuhang mga pondo, mga confidential funds. Si Pulong may 51 billion. Diba? Tama yung sinasabi ni Trillanes na kung pinagawa mo yan ng mga low-cost housing, hindi sana wala ng squatter dyan sa Davao City. Ano nangyari sa 51 billion? Bakit nagbabaha pa rin? Dapat pinagawa mo na lang low-cost housing. Diba? So, pinagmamalaki ng didishit Parang sinasabi niya na iinggit daw ako. Na parang sinasabi niya na sa Davao daw, lagi daw silang kumakain ng lechon. Hello? Kumakain kayo lagi ng lechon? Kaya naman pala, ang haba ng pila, diba? A day before the bigayan ng ayuda, andyan na yung mga tao. Pagkatapos, pagdating ng tao, bibigyan nyo lang ng lugaw. My God, lugaw. Pinapila niyo yung mga tao dyan a day before the ayuda.
Tapos, pagdating niya dyan sa sa inyo, lugaw, ang papakain nyo. Pagkatapos kayo, kinakain nyo, lechon. Mahiya naman kayo sa mga balat niyo. Ang kakapal ng mukha ninyo, mga Duterte. Ang kapal ng mukha ninyo. Mahiya naman kayo sa balat niyo. Ang kakapal ng face niyo. Hello, Florida Greenfield. Hi, Admin Rich. Hi din po sa inyo. Pero anong ginawa ng 51.8 pulong? 51 billion pulong. Siguro, may mga sabi-sabi, hindi ko alam kung totoo, may mga sabi-sabi guys na binili daw ng resort, 3 daw resort, hindi ko lang alam kung totoo yun Charlemagne Aznar, Canada, wala ka bang alam kundi bayad? Wala na bang ibang lalabas sa bunganga mo? Correct. Alam nyo, ganyan yung mga didishit no? Genisha Love Pasqua, Dag-uman. Ganyan ang mga didishit. Kapag nakikita nila na merong nagtatanggol sa Marcos admin, isa agad ang sasabihin nila, bayad. Palibasa kasi, sila yung mga bayad. Di ba nga, nag-away-away ngayon. Ang tagala ng away ng mga vloggers nila. Online pa. Nag-aaway-away. Dahil sa mga bayad. Yung isa daw, ang laki daw ng nakulimbat sa mga OFWs. Ginagatasan ang mga OFWs para magpadala ng pera para sa kanilang EDSA na yan. Tingnan nyo? Di ba? So, mga kaibigan, itong mga didishit na to, etong mga to, talagang mga bugok na, mga hayop, di ba? Hayop yung mga yan. Mga guys, no? Mga hayop yan. At mga residente yan ng impyerno. Manang-mana sa kanilang lukring na presidente, no? Presidente ng impyerno. Ano pa? Sabi pa niya, guys, parang sinasabi niya na mayayaman daw, mga taga-Davao, etc. Dami daw lang pera, yung may mga baboy, etc. Hello? Mayayaman talaga? Kung mayayaman yan, ba't ang haba ng pila? Diba? At sabi ko nga, napakawalang puso ng mga Duterte na yan. Walang puso. Kita nyo, kumakain sila ng lechon, pagkatapos, bibigyan mo lang yung mga tao ng 2 sardinas. Ano yan, yung 2 sardinas? Maluluto ba nila yan para maging Noche Buena? Yung 2 corned beef, pwede ba nilang lutuin yan para pagkain nila sa New Year's Eve? Ba't hindi mo malang bigyan ng ham? Kahit ham. Once a year lang ang Christmas. Mga gonggong na mga didishits. Once a year lang ang Christmas. Bibigyan nyo ng sardinas. Sa akala nyo hindi nakakabili ng sardinas yan? Baka nga sawang-sawa na yan sa sardinas yung mga tao na yan Tapos bibigyan nyo sardinas lang. Tapos 3 kilong bigas, 150 na gift certificate. Baka guys, anong mabibili ng 150 na gift certificate? Anong mabibili niyan? At yung 3 kilong bigas niyo, ano yan? Hindi pa nga yan naabot ng 2 araw. Grabe mga kaibigan, yung ginawa ng mga Duterte na talagang kanila pong minaliit, minamata nila ang mga Dabawenyo. Minamaliit nila ang mga Dabawenyo. Paskong Pasko, binigyan ng sardinas. Mga hayop talaga. Mga walang empathy. Hindi nila nilalagay yung kanilang mga sarili doon sa mga Dabawenyo. Mga hayop, mga bugok gago talaga. Paskong Pasko, bibigyan mo ng sardinas. Ano sa tingin mo hindi kumakain ng sardinas yung mga yan? Ano sa tingin mo hindi nakakabili ng sardinas yung mga yan? Alam niyo guys, tama talaga yung sinabi ni Lucring. Sabi ni Lucring, di ba? Kay pobre man mo. Kwartarain nyo. Tapos sabi pa niya, okay lang daw na magdildil ng asin kasi sanay na daw. Anad naman na sila. Anad na daw, sanay na daw sa asin. So dahil ba
sa iniisip mo, yung mga yan, hindi kumakain ng sardinas kasi siguro iniisip mo, para sa kanila, ano na yan, parang lechon, parang hamon ang sardinas. Kasi asin lang naman kinakain nila, oh. Okay na sa kanila to. Pag Noche Buena, sardinas, total, asin lang naman ang kaya nilang bilhin. Guys, napaka matapobre ng mga Duterte, mga gago, matapobre ang mga hayop. Sobrang matapobre. Magbibigay 2 sardinas, 2 corned beef. Sabi ko nga sa inyo, kung ako ang binigyan, sasampal ko yun sa pagmumukha nila. Inyo na yan. Bigyan ko kayo ng hamon ngayon. Gago mga, talaga naman, makapamura ka eh. Pasko, bibigyan mo yung mga tao ng sardinas. Gago talaga mga hayop ng mga Duterte na to. Alam niyo ba mga kaibigan, ang dami nilang pera ha. Maraming pera yan. Latak na lang yung binigay nila sa mga tao. Hindi man lang nila binigyan, pinatikim man lang nila ng hamon. At binigyan man lang nila ng maayos-ayos na mga dilata, wag man sardinas. Bigyan naman sana nila ng mga maayos-ayos na mga dilata, yung mga at least spam, pwede na yun. Yung mga ham. Pero kita mo sardinas, my God. Ipapanoche buena mo talaga sa mga yan, yung sardinas. Ipapaluto mo talaga sa mga yan. O ito, handa nyo, sardinas. O magsardinas kayo, handa nyo ha. Total, ang kaya nyo lang naman bilhin asin eh. Grabe mga kaibigan, napakamatapobre ng mga Duterte. Sobrang matapobre ang mga yan. Grabe guys. Tapos lechon for 2. 2 lang sila, nilalantakan nila yung lechon. Tapos meron pa silang kinilaw, meron pa silang iba-ibang mga putahe, ang dami nilang pagkain, habang yung mga tao na pinapila nila ng 2 araw, binigyan lang nila ng 1 cup ng lugaw. Hayop talaga ang mga Duterte. Mga bugok talaga mga Duterte, mga walang puso, ang mga gonggong. May nagsabi matapang daw si Saramaw, tabalustay, kaya nagustuhan niya. Sabi ko, kung matapang si Saramaw, bakit madami bodyguard? Hindi matapang si Lucring. Unang-una, tama yung sinabi mo, Junicia Love Pasqua Dag-uman, no? Unang-una, kung matapang siya, bakit meron siyang 400 na bodyguard? Leno Robredo, kaunting-kaunti lang ang bodyguard, hindi pa umabot ng 100. Yung mga nakaraang presidente, kaunti lang ang bodyguard. Pero siya, 400 na bodyguard. So, ibig sabihin, duwag siya. Pangalawa, paano siya magiging matapang? Hindi nga siya pumunta ng NBI. Anong ginawa niya? Nang hingi ng advance question. Nung hindi binigyan, hindi pumunta kasi nga, tugok, bobo. Abugadang gaga. Hindi marunong. Kaya naman pala nung panahon ng eleksyon, hindi siya sumasali sa mga debate pa. Paano siya sasali? Bobo, walang laman ng utak, ng tugok, ng gaga. Puro lang, ang alam lang niya, puro lang mga bardagulan. Walang laman ng utak ni Lucring. Bobo yan. Di ba? Hindi nga sumasali sa mga debate. Hindi katulad kay PBBM na 2022, nakipagdebate. Diba? Si Lucring wala. Hindi ka makakita kasi nga hindi siya marunong makipagdebate. Dahil bobo talaga siya. Bobo. Tapos, paano siya magiging matapang? Hindi nga siya makasagot sa mga katanungan sa kanya tungkol sa confidential funds. Ano ginagawa niya? Dinadaan-daan niya sa galit. Diba? Hindi siya matapang. Duwag siya. Isa pa. Wala nga siya masabi tungkol sa West Philippine Sea. Kapag yan, naging Pangulo ng Pilipinas, matutulad na naman kay Digong. Ibibigay lang yung control ng West Philippine Sea sa China. Hindi matapang si Lucring. 400 bodyguards dahil takot si
si Sira Saramaw. Ako talaga yan. Kaya 400 ang kanyang bodyguards. Matapang lang siya dahil maraming bodyguard. Correct. At matapang lang siya sa social media. Tama. Correct ka dyan, no? Tama yung sinabi mo, no? Matapang lang talaga siya sa social media. Janicia Lab Pascua Daguman, maraming mahirap sa Davao kung wala mga vloggers na ewan na lang. Tama, marami talaga mahirap sa Davao. Taga Mindanao ako, pero di ko kilala ang mga na yung mga Duterte. True, kahit kami, hindi namin kilala ang mga Duterte. 2016, tumakbo yan, hindi namin kilala. Bakit lang namin nakilala yan? Nung ipinakilala yan ni Nina Aimee. Tapos itinambal pa kay PBBM, ALDAB, Alyansang Duterte Bongbong, di ba? ALDAB. Tapos sabi namin, sino ba yung ano na yan, Duterte na yan? O, research kami. Mayor ng Davao. Sabi pa ng kapatid ko na pangalawa sa matanda. Ay, Davao City lang naman yan eh. Buong Pilipinas to. Hindi po pwedeng hindi niya kakayanin kasi buong Pilipinas to. O, di ba? O, tama nga, hindi nga talaga niya kaya. At guys, talagang nabudol tayo ni Duterte. Sobrang pagkabudol sa atin. Guys, pakinggan natin itong isang video ha. Na-realize ko, tama to eh. Tama talaga. Correct talaga ito eh. Hindi talaga natin to naisip guys. Dati kasi nga, nabudol din tayo eh. Kasi di ba nangako siya, sabi niya, pag ako naging Pangulo, ipapalibing ko si Marcos, di ba? Yan ang niya eh. Yan yung campaign promise niya eh. Papalibing niya si Apulacay. Pangalawa, nabudol tayo dahil palagi niyang sinasabi na pinakamagaling na presidente, Marcos. O yung kanyang biyayang dagat, eto, maganda ito. O yung kanyang masagana 99, maganda ito. Hindi tayo nag-import ng bigas, etc. etc. So nabudol tayo kay Duterte, no? So, eto pa, may papakita ko sa inyo ha. Hindi niya kayang DepEd magpresidente pa kaya? Yabang talaga ng tambalustay. Tama! Hindi niya kayang DepEd. Failure, total failure. Pagkatapos gusto pa niya magpresidente. Diba? So ito panoorin natin to. Tama talaga ito guys eh. Itong dito. Ito. Okay. Nabudol tayo dito guys. Budol talaga, budulero. Okay, panoorin nyo to. Panoorin natin. Sa Davao lang mismo ngayon fourth highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo samahan kita makakabili tayo ng droga sa Davao So, hindi totoo yan. Kung supposed to be na kaya niyang gawin yan, ba't di ba nangyayari yan? Ganun din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan So, ang punto, yan ang balita na dumadating at yan ang pagkatapos. So, ang importante dito huwag tayo manloko, huwag tayo manlito. Dapat lamang para sa ating mga kababayan, mag-isang seryoso, makabuluhan at magagawang mga programa dahil hindi ito mga patutsada o linya lang. Ang buhay ng 100 milyong Pilipino ay nakasalalay dito. Sabi ni Emilia, sa Miss Hindi nga niya nagawa dahil sa kanyang mayor sa Makati, sa Davao. Di ba? Ba't tayo maniniwala doon? Purong sulong. Di ba? Una, ganito. Sa susunod, ganun. Iinsultuhin niya, mumurahin niya ang papa at ang kaparian. Sabay, nung nakita niya, nagalit ang tao, cambio. Ba't tayo? So, kayo na po bahalang humusga, no? Admin Rich. So, mga kaibigan, naisip ko alam nyo guys, tama yung hindi natin naisip to guys Tama yung sinasabi ni Marojas, na, oo nga naman, biruin nyo, tagal-tagal na niyang mayor. Tagal-tagal na niyang mayor sa Davao.
naubos na niya yung lahat ng termino sa Davao, no? Na talagang, kaya nga nung last na hindi na siya nakatakbo kasi nga, ubos na yung term niya, di ba? Kasi nga, talagang naggamit na niya dahil palagi nga siyang na-elect no, sa Davao. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang tagal-tagal nila na nagwa-war on drugs sa Davao. Pero bakit hindi naman nila natutuldukan? Di ba? Pagkatapos, dadalhin pa niya yung war on drugs niya, sasabihin niya, tutuldukan niya 3 to 6 months. So, na-realize ko guys, no, talagang purposely binudol tayo ni Digong. Hindi natin naisip to na, ay oo nga, mayor siya ng Davao. Ilang dekada na siyang mayor ng Davao. Hindi niya natuldukan ang droga. Diba? Hanggang ngayon nga guys, ang lala ng Davao City. Diba? Maya merong lumalabas na eto nahuli na nung mga nakakaraan na naman, minahuli na naman guys. Na ilang milyon ng shabu. Tapos, 'di ba? Alam naman natin nung last year, 37 empleyado ni Basti Duterte sa Kapitolyo. Anong nangyari? Positibo sa pulburon, sa droga. So dito kitang-kita natin, mga kaibigan, na tama pala yung sinasabi ni Marojas na ang tagal na nga niyang mayor, hindi naman niya natuldukan. So dito, na-realize ko talagang budol talaga ang ginawa sa atin ni Digong. Binudol talaga niya ang mamamayang Pilipino para iboto siya. Diba? Tingnan sana sa ibang Pilipino, kahit ang Panginoong Hesus minumura ni Demonyo Este Degonyo. Correct. Minumura niya ang Diyos. Stupido daw. Diba? So, kaya ganun siya guys, kasi siya leftist, di ba? Sabi niya, I am left and I will be forever left. Alam naman natin yung mga left, wala silang pinapaniwala ang Diyos. Yung mga ni Digong, yung mga paluhod-luhod niya sa simbahan, nung I think yung picture niya yun nung nakaraang taon, paluhod-luhod sa simbahan, no? Kunwari nagdadasal. Mga puro mga to show off, mga lang yan, pakitang tao, para sabihin na marunong siyang magdasal. Guys, hindi naman marunong magdasal ang vice-presidente ng impyerno, di ba? Vice-presidente ng impyerno yan Kasi yung anak niya si Lucrin, yun yung presidente. Tapos si Duterte, vice-presidente. Di ba? Yun guys. Maglabas video, edit naman, magtawag, witness, professional liar pa. Tama. Correct, di ba? Kaya itong mga Duterte na to, alam nyo, na yan sila, guys, the end na yan. Game over na talaga yan, guys, no? So, si Lucring po, mga kaibigan, sa tingin ko, si Lucring, tuloy yan yung impeachment niya. Kasi nga, marami talaga na gusto siyang ipa-impeach. Halos lahat ng sektor ng lipunan. May kaparian, merong mga estudyante, merong mga doctors, no? Mga doctors, mga kaibigan. Meron ding mga teachers, meron ding sa media. Lahat ng sektor, no? ng lipunan talagang sumali dito sa impeachment ni Lucring. Tapos mga kaibigan, meron pang-apat. Hinihintay pa yung pang-apat, no? Baka isasubmit yan sa January 25 pag-open ng Congress, no? Sa January 25 po ang open ng Congress. At una pa lang mga guys, no? Invite ko kayo kung kayo ay merong pagkakataon, no? Sa January 18, no? Sama-sama po tayo sa People Power Monument, no? Sara Duterte, impeach Sara Duterte. Sa People Power Monument po tayo. Hindi ko pa alam yung oras ko pa kay Takero, no? Magtatanong pa ako. So pupunta po ako doon at kasi gusto ko talaga na ma-impeach si Sara, kaya talagang pupunta ako doon guys, no? Kita-kita tayo doon para
ano natin, i-voice out natin ang ating saloobin na talagang kailangan ipa-impeach si Lucring, no? So, naniniwala akong mapapa-impeach yan, si Lucring na yan. At kahit naman, halimbawa lang guys, sana hindi siya mapa-impeach. Halimbawa, yung Senate, no? Kasi ang problema dyan yung Senate. Halimbawa lang hindi siya mapa-impeach. Wala pa rin kasi marami siyang kaso. Madaming kaso. Tapos meron pa siyang kaso na I think walang bail. So habang dinidinig ang kaso, siya ay nakakulong. Diba? Pero sa tingin ko, mapapa-impeach talaga yan. Malakas yung aking isip, no, na mapapa-impeach yan si Lucring. Game over na yan, guys. Game over na yan si Lucring, no? At hindi talaga siya dapat na magkaroon pa ng chance para makatakbo kasi si Lucring po ay isang threat sa ating bansa. Biruin mo, Vice Presidente, nag-hire ng assassin. Nagpapapatay. How much more tayo ng mga maliliit na mga Pilipino? Kung yung Pangulo natin, nagagawa niya yan, how much more tayo? Wala na. Kawawa tayo dyan. Diba? So, hindi natin dapat yan bigyan ng pagkakataon na mapaupo pa sa gobyerno yung si Lucring. Diba?